everyone, and welcome to Immigrants Journey, the place where we share and celebrate the incredible stories of immigrants around the world. I'm thrilled to have you here with us today. Before we dive into today's inspiring guest interview, let me take a moment to share the essence of Immigrants Journey. This channel is a space dedicated to shedding light on the diverse and courageous journeys of immigrants. We aim to showcase the resilience, triumphs, and unique perspectives that define the immigrant experience. Whether you're an immigrant yourself, know someone who is, or just curious to learn more, you're in the right place. So thank you, Rio, for allowing us to have you in our channel today. And I welcome you as everybody is waiting for your story. Now, can you share your story to us, to the audience right now? It's an honor po na makarating po dito sa lugar po ninyo. Maraming salamat po sa pag-imbita po at magkasama po sa iyong channel po ngayon. Maraming salamat po. At the same time, nais ko rin pong batiin lahat ng mga Pilipino around the world. Mabuhay po tayong lahat. Sa parents ko po na nasa Pilipinas ngayon, good morning po. Marami pong salamat sa lahat ng sakripisyo na binigyan niyo po sa amin, sa akin. Simula pa nung maliit pa po ako. Tinuruan niyo po ako kung paano lumaban sa buhay. Mahirap, pero pilit na kinakaya po ninyo. Maiahon mo lang kami doon sa sitwasyon na talagang walang-wala tayo in terms of food. Kahit mahirap po, nakita ko po ano yung pinagdaanan ninyo, isip tatay, pero ginawa niyo pong lahat para ibigay po yung 100% sa pamilya po ninyo. Ang buhay ko po doon sa Pilipinas noon ay hindi madali dahil kami po ay sobrang mahirap. Naalala ko po noong kabataan ko, nagtrabaho po ako ng isang construction company. Nagiging construction worker po ako for 1 month high school ko. That was 1996. After doon sa graduation namin, pumunta ako doon sa isang bayan doon malapit sa Chocolate Hills sa Bohol. Dahil sa kagustuhang makatulong sa pamilya, pumasok ako as a construction worker sa isang company. Isang buwan. Pero bago po ang lahat, nais ko po isi-share po sa inyo, bago ako nakapagtapos ng high school, kung paano po nabuo ang pangarap, paano po nagkaroon ng pangarap ang isang Rio Bagasol. Kasi nung maliit pa po kami, nakatira kami doon sa bundok, lalakarin po namin yun everyday. Kung doon po kayo mag-aaral sa bayan, or kung pupunta naman kami doon every Sunday, doon sa bayan, doon sa market, lakarin po namin yon barefoot minsan. Lalo na pag tag-ulan. Kasi mas piliin mo pa na ma-preserve yung inilas mo kaysa yung paa. So, doon po nag-umpisa ang pangarap. Sana balang araw, maiahon ko po yung family ko sa kahirapan, sa sitwasyon ng ganito. Kahit nung maliit pa po ako, mga 7 years or 8 years old or 9 years old, tumutulong na rin po ako doon sa gawaing bahay. Tumutulong na rin ako nagbibinta ng mga kakanin na ginagawa ng nanay ko. By the way, yung nanay ko po nagluluto po siya ng mga kakanin o bibingka, suman, binibinta po namin doon sa palengke. Tumutulong na rin po ako kahit sa ganong edad. 9 years old, naglalako na po ako niyan doon sa bayan. Then aside doon sa naglalako ng mga kakanin, nung 11 years old or 11 years old, 12 years old, naranasan ko rin ng magsibak ng kahoy, yung firewood. Kinukulik po yon ng tatay ko doon sa gubad, ginagawang firewood. Binibinta po namin sa bayan. Nilalakad ko po, nasabi ko po sa inyo kanina, na nilalakad po namin yung bahay namin papunta doon sa bayan. Ng mga kahoy po yun na worth of 10 pesos or 12 pesos. Pinapatong ko po dito sa ulo ko, binibinta ko po yan doon sa bayan. 10 pesos or minsan 12 pesos para maitulong doon sa nanay ko at sa papa ko. Minsan pambili po namin ng asin, minsan pambili po namin ng asukal. Naubos ang po doon is naubos na po yung amount ng 10 pesos or 12 pesos, pero yung hirap sa hirap yung muscle pain nandoon pa rin. Yung masakit po dito sa ulo ko dahil minsan pag hindi ko na makayanan dito sa balikat, nilalagay ko po dito sa ulo. Doon mabigat po 'yon.
mahirap dahil nilalakad po yun na medyo malayo. Doon umiikot yung buhay ko, yung kabataan ko po doon umiikot. Then after na naman nakapagtapos ako ng elementary, nag-high school na ako, lagi po akong nag-absent sa klase. Bakit? Kasi po minsan tumutulong po ako doon sa tatay. Tulong po doon po sa Basakan. Basakan is in Bisaya. Sa Tagalog doon sa palayan or rice field. Minsan po nagpa-sweldo po ako doon sa mga rice farmer na tumutulong ako na magtanim ng palay. Magtanim doon, may bayad po yon, which is nung unang sahod ko po is worth of 50 pesos. That was 1993, 94. After doon po sa magtanim ng palay, mag-alagay na naman ng fertilizer. Doon, nagpapasahod na naman ako doon. After noon, naglagay ng fertilizer doon. Mano-mano po yun bawat puno. After 2 weeks, doon na naman. Another na naman doon is maglinis na naman doon. Dilinisin mo naman yung buong palayan. I mean, yung rice field doon. I mean, ano bang tawag doon sa Tagalog? Pasensya po. After na naman a couple of weeks or months, magiging na naman yun. Mumumunga na naman yung palay. Or tumutulong na naman ako doon sa pag-harvest doon sa So, ibig kong sinasabi ko po ito, parang wala talagang yung buhay ko or doon sa pag-aaral ko, hindi po na-focus doon. Kasi parang na-divide yung attention ko sa pag-aaral at saka tumutulong doon sa parents ko. Makatulong man lang doon sa kanila. Kasi mahirap. Doon umiikot yung buhay ko nung high school po ako. Sa Bohol po yun. Mahirap dahil instead na makapag-focus po kayo doon sa pag-aaral, hindi po Kasi parang hinahati ko yung oras ko, pag-aaral at saka doon sa pagtatrabaho para lang makatulong. Luckily naman po, hindi naman po ako bumagsak. Nakapagtapos naman po ako ng 4 years sa high school. Tawa ng Diyos, hindi naman po bumagsak yung yung grado. Doon po ako nangarap, doon po nag-umpisa yung pangarap na sana balang araw maiahon ko po yung family ko. Balang araw makatulong ako doon sa mga kapatid ko. Meron pala akong kapatid na 3. Isang lalaki at saka 2 babae. Then after high school, sabi ko sa inyo kanina, after graduation po namin, that was March 1996. After na-graduation noon, pumunta po ako doon sa isang bayan doon sa Chocolate Hills. Malapit sa Chocolate Hills, which is Carmen, Bohol. Ang Chocolate Hills po located po sa kabilang bayan, with ang ang name ng bayan na yun is Sierra Bulunes, Bohol. Nagtrabaho po ako sa harap po ng palengke doon or public market. Meron pong building na itinayo doon. Nagtrabaho po ako ng isang buwan. At doon ko po naranasan kung gaano kahirap ang trabaho sa isang construction. Init, lahat nandoon na. Magmamasa ka ng simento, mano-mano. Pagsabayin mo po yung graba or crush na gravel, yung sand at saka yung simento. Paghalo-haloin po ninyo sabay-sabay ng sobrang bigat. Sabi ko, hindi ko po kakayanin ito kung ito lang yung trabaho ko hanggang tumanda. Umalis po ako ng Bohol, pumunta po ako ng Davao, doon po sa lolo ko, side po ng father ko po. Tinulungan nila akong makapag-aral ng kolehiyo. Nag-working po ako doon sa kanila kasi may printing press po sila. Nagtrabaho po ako ng umaga, din sa gabi nag-aaral. From 5 o'clock until 9:30, nag-aaral po ako. Nakatapos ko din po ng 4 na taon. Sa awa ng Diyos, after a couple of months, after ako nagtapos, nakahanap rin po ako ng trabaho doon sa Davao mismo. Nagtrabaho po ako doon ng 4 na taon. Nakita ko po, kahit nagtrabaho na ako, mahirap pa rin. Walang nagbago yung buhay, napakahirap. Kasi parang paycheck to paycheck. Na-receive mo yung sahod mo ngayon, kinabukasan wala na, ubos na. Doon na lang yung umiikot yung buhay ko. Sabi ko, hindi to pwede. Kasi tumatakbo po ang taon, tumatakbo ang edad ko. Hindi ito po yung buhay na gusto. So, doon po nagkataon na nanood po ako ng TV Patrol sa ABS-CBN. Credit po to sa ABS-CBN. Nakita ko po may isang balita doon. Need po ng worker or nangangailangan po ng trabahante ang bansang Korea. Naghanap ako ng paraan kung paano mag-apply papunta doon. Maraming trials, maraming hindi inaasahan ko po na na-encounter during my application. Maraming denials, maraming maraming tao na hindi tumutulong sa akin, to be honest. Kasi meron akong offer na doon from the government ng Pilipinas, na ipadala po ako doon sa Korea. Hindi po natuloy dahil yung postman Pilipinas o sa PhilPost, yung sulat po ng POAA, ina-advise po ako na magpunta doon sa main branch ng POAA doon sa Manila, doon sa Ortigas, na kailangan po akong pumunta doon sa eksaktong date at oras dahil meron pong orientation doon po ng POAA para sa employer ko. Pero hindi po hinatid sa akin. Umabot po ng isang buwan bago nakarating sa bahay po namin. Pero hindi po malayo ang post office doon sa Davao papunta doon sa bahay namin. Siguro mga 2 kilometers.
from post office, hindi po malayo yun, 2 kilometers. Masakit pa doon, yung in-charge doon sa barangay po namin is kakilala ko po yung postman. Ang tanong ko po sa kanya, bakit hindi po niya hinatid doon sa tamang panahon. Ang sabi niya, natagalan daw dahil nagbisikleta lang, bicycle lang po yung service niya. Nag-wonder po ako, kahit bisikleta, yung gamit po niya, bakit umabot ng 1 buwan bago niya hinatid. So, yun ang isa sa mga balakid na nakita ko na ayaw tumulong sa akin yung mga pagkakataon o siya mismo. Yung future ko sana na nandoon na hindi niya ginampanan yung trabaho, hindi niya parang instead ano na sana yun, katuparan na sana yung pangarap ko. Hindi po tumigil ang pangarap ko doon. Humanap po ako ng paraan para makaalis, makakuha ng panibagong chance, bagong offer. Nagdasal po ako. Ito po ang ang sikreto ko. Nagdasal ako ng Panginoon na sana mayroon pang opportunity na dumating, na wala man yung opportunity na yon, sana mayroon pang second chance. Nagdasal po ako, wala pong gabi o umaga na hindi po lumipas na hindi ako magdasal. After 2 months, mayroon pong sulat na dumating ulit sa akin. Mayroon na naman akong employer. To make it short, nandoon, nakuha ko yung offer na yun ng government. Yun ang dahilan bakit ako nakarating ng Korea. So, doon sa Korea, mahirap din ang buhay dahil marami po kayong adjustment na gagawin. Maya-maya, isi-share ko po sa inyo kung ano yung mga adjustment, yung cultural differences doon sa isang bayan ng Korea at saka Pilipinas. Isi-share ko po sa inyo maya-maya. Nung doon ako ng Korea, nagkaroon na rin na naman ako ng pangarap. Oh, by the way, bago ako nakarating ng Korea, nangarap din po ako na sana balang araw makarating ako ng Canada. Kahit imposibleng pangarap yon dahil ang pagkakaalam ko po, hindi po biro na pupunta ng Canada, especially kung wala kang kamag-anak sa Canada na tutulong sa inyo. Dahil may involve po yan eh. Involve po yun ang pira at hindi po biro. Isi-share ko po sa inyo kung anong sikreto ko po ba't ako nakarating dito. Ang sikreto ko po doon is dasal. Panginoon po, tumutulong po sa akin ba't ako nakarating dito. Basta may tiwala lang po tayo sa Panginoon, wala pong imposible. Yung imposible, magiging posible po yun. Pag maniwala, magdasal po tayo sa Panginoon. So, yung mga adjustment or mga cultural differences po doon sa Pilipino, sa Pilipinas at sa Korea, talagang magkaiba po yun eh. Magkaiba yung bansa, magkaiba yung kultura. So, kailangan mo po i-embrace yun. Kung anong meron po nandoon sa bansa na yon, kailangan po na i-discover po ninyo at saka i-embrace po kung anong meron sila. Alam naman po ng karamihan, especially doon sa mga Pilipino na nasa Pilipinas or mga Pilipino na nasa labas ng bansa, sa ibang dako man o sa ibang bansa man, kahit yung mga Pilipino rin na nandito sa Canada, na nanggaling or may experience po doon sa Korea is totally different. Kung anong kultura ng Pilipino at saka anong kultura ng Korean is totally different. Hindi madali dahil lalo na sa pagkain, hindi po tayo sanay sa maaanghang na pagkain, lalo na sa kimchi. Yun ang una kong tinatry, sinusubukan kung paano i-adjust yung pagkain dahil yun ang una na-encounter ko po doon pagdating sa Korea, which is yung food. Libre po kami sa company ng food, umaga, tanghali at saka hapunan. Yun ang una ko pong ini-embrace yung pagkain nila kung paano ako mag-survive doon sa pagkain. Dahil po, karamihan na pagkain po na binibigay po sa amin is yung mga food na hindi ko po kinakain. 70 Adventist po ako. Ang 70 Adventist po ay hindi kumakain ng mga pinagbabawal po nandoon sa Biblia. Yung mga pagkain po tulad ng baboy, hindi po kami kumakain. Ako po, hindi po kumakain. Iba pong mga food po dito doon na marami po na hindi ko po makakain. So yun po ang talagang nagpapahirap po sa akin kung paano po ako mag-survive yung time na yon. Sa awa ng Diyos, kayanan ko. Kahit mahirap, pinilit, nagtagal po ako ng Korea ng almost 4 years dahil sabi ko po, pangarap ko po na makarating ng Canada kahit nandoon pa ako ng Pilipinas. Habang nandoon pa ako ng Korea, nag-a-apply po ako papunta rito. Lumipas ang ilang taon, ginagrant po ni Lord yung wish ko. Yung pangarap ko na sana makarating ako ng Canada. So nakarating ako ng Canada, hindi po biro kasi kahit malamig po doon sa Canada, sa Korea, times 2 or times 3 po ang lamig ng Canada. So yun na po ang struggle na naman yun doon. Struggle in a way na kailangan mong tibayan yung loob mo dahil sa lamig. At the same time, wala po akong kamag-anak dito sa Canada. So naisip ko kung paano mag-survive. Dahil dumating ako rito last December, sobrang lamig, continuous po yung snow, may mga snowstorm pa. Yung pinanggalingan ko, although mayroong winter, hindi po gaanong malamig, sasabi ko po kanina. Maraming adjustment na naman, maraming dasal kung paano mag-survive sa bagong environment, bagong kultura. Kailangan ko na namang i-embrace, i-discover na naman kung anong meron ang Canada at the time. Kahit paano naman ako, mayroon pong mga tumulong
mga kasama ko po sa simbahan, meron pong, basta marami pong mga kasama namin sa simbahan na tumulong po sa akin, ini-embrace po nila, ini-embrace nila ako. Doon isa yung nagbigay sa akin ng lakas ng loob na ipaglaban ko po yung pangarap ko na mag-settle down po rito sa Canada. Marami akong katanungan na itatanong sa iyo, Rio. Pero halos lahat ng itatanong ko, nasagot mo na eh. Ngayon, hindi ko alam kung paano katatanungin. Everything that you have given in your story, amazingly answer everything that I'm going to ask. So, now, in your situation, how did you find Canada and how did you embrace Canadian culture with the changes that you have? And where do you stand now? As I mentioned before, you have now in a business, but you have a Canadian experience too. You become a worker as a janitor. Nung pagdating ko po rito, i-share ko lang po anong trabaho. Pumasok po ako ng Canada as a live-in caregiver. Nag-alaga po ako ng matanda. After 2 years, nag-apply po ako ng open permit. Couple of years after, nagiging immigrant po ako. Oh, you arrived as a worker, Yeah, as a working visa? Yes. How long did it take? Medyo matagal eh. Kasi hindi biro po kasi yung experience ko nung nandito na ako. Sabi ko po kanina, yung experience na una is i-embrace po ninyo yung lamig. Yung lamig, yeah. Kasi sobrang lamig po eh. Pagdating ko rito is, dumating ako rito talagang kasagsagan po ng winter, it was December. Snowstorm nung dumating ko, sabi ko, kakayanin ko kaya rito. Well, to be honest with you, 45 years that I'm here, and I still don't like it. Wow. Yeah, kasi sobra eh. Gabing lamig dito, umabot nung minus 15, minus 20, minus 25, sobrang lamig. So kaya sabi ko, I have to survive para doon sa pangarap ko. After po na nakuha yung papel ko, yung naging residente na po ako rito, Immigrant. mayroon pong opportunity na magtrabaho hindi lang po sa isang matanda. Kasi yung trabaho ko noon, 8 hours every day. Then mayroon din pong offer na kung pwede ako magtrabaho as a janitor. Janitor po ako ng isang synagogue. Then first time in my life, nakausap ko harapan yung rabbi. Rabbi, yeah. Kasi yung rabbi po, na binabanggit doon, nandoon pa ako sa Pilipinas, papel lang po, sa Biblia lang po eh. So from the Philippines, eager na po ako na ano kayang itsura Yung rabbi. ng rabbi o ano kayang itsura ng mga tao na Hudyo or Jew na yun ang kapamilya ni Jesus Christ, di ba? Yeah. So nagiging eager ako na sabi ng nagkuha sa akin na agency na ito ay nagtatrabaho ko sa isang synagogue as a janitor, then ang mag-i-interview sa iyo is isang rabbi. So nagiging excited po ako doon. At sabi ko nga po doon is sabi ko pa nga doon nung nakausap ko harapan yung rabbi na yun, an honor na makamayan ko ng isang rabbi na iniisip ko na ito yung kapamilya ng Panginoon ni Jesus Christ eh. But, Can I interrupt? Yes. Okay. Did he shake your hand? yes. He did? Yes. You're lucky. Never did. Oh yeah? Yeah, he did. Because usually rabbi doesn't shake the Gentile. Don't shake hands with Gentiles. He shook my hands. Okay. So he must be liberated. Yeah. So, umawa siya dahil bakit ordinaryong tao lang daw siya, sabi niya. So yeah, I know you're ordinary pero noon kasi eager po kasi ako makahalubilo or makamayan ko yung isang Hudyo. Face to face, Yeah. because you only know them in the Bible. Yes, parang tinitreasure ko yung moment na yun. Mabait naman siya, makwila nga eh. Then, na-surprise din siya sa akin nung aminin ko na dahil sabi po niya sa akin during the interview, sabi niya sa akin na pwede ba raw ako magtrabaho ng Saturday? Sabi niya sa akin, sabi ko sa kanya, no, I'm sorry, hindi po ako pwede magtrabaho ng Saturday dahil I am a Seventh-day Adventist. Kung anong paniniwala po ninyo na ang Sabado, yun po ang Sabbath day, yun din po sa akin. Pareho po tayo. So, pasensya po, okay lang sa akin na kung hindi niyo ako tanggapin sa janitor dito sa synagogue, basta huwag niyo lang po akong pagtrabahoin ng Saturday. So, ang sabi niya, okay, hindi po yan problema. Makahanap po tayo ng solusyon. Kung willing kang magtrabaho, willing kang mag-umpisa, pwede ka na mag-umpisa bukas. Yun ang sabi niya sa akin. So, yun, doon ang umpisa ng naging journey ko as a janitor at the same time, caregiver at the same time. Oh, you're working 2 jobs at the same time. Janitor and a caregiver. A caregiver. How did you find that? Mahirap in a sense na magkaiba yung nature ng trabaho. Trabaho ko doon sa matanda, mabigat, buhay po yung inaalagahan eh. Kailangan mong ibigay mo yung 100% ng need ng matanda. Buhay po yun na kailangan pong alagaan po ninyo na parang isipin mo na pamilya mo yun. Mahalin mo yung trabaho mo at saka mahalin mo yung inalagaan po. Dahil yun po ang nagbibigay ng sahod sa inyo na para itulong ko po sa pamilya ko sa Pilipinas. So, the reason why kinuha ko po yung trabaho na yun as janitor, hindi po sapat eh. Hindi po sapat yung
income ko para itulong ko po sa pamilya sa Pilipinas. At least man lang meron akong pangdagdag sa income. Tinatry ko po yung janitorial na trabaho. Although, sabi ko kanina, mahirap yung dalawa na pagsabayin. Mahirap kasi iba yung nature ng trabaho as a janitor. Medyo mabigat dahil first time ko po nagiging construction worker ako sa Pilipinas. By the way, hindi ko po nabanggit kanina sa inyo na aside doon sa pagiging construction worker, nagiging ano po ako, news vendor. Newspaper vendor. Kumukuha po ako ng newspaper. Sa Bohol po ito nangyari. Yung high school days ko po. Kumukuha po ako ng newspaper sa Tagbilaran City. Ngalan po ng newspaper is Bohol Chronicles. Okay. Hanggang ngayon, buhay pa po yung newspaper na yon. Nag-circulate pa po yun doon sa buong province, entire province of Bohol. Proud po ako nagiging news vendor. Newspaper vendor. Then, pagiging janitor naman, mahirap dahil kailangang linisin mo. Sinagog yun eh. Nandoon yung mga rabay, yung mga kapwa nila nagdadasal doon. Malaki yung building. At first, ako lang yung mag-isa. So, kailangan mong tapusin yon. Hindi lang doon sa sinagog. Meron pang kabilang school. Kailangan ko pong bilis-bilisan yung kilos ko para matapos ko in 8 hours. So, yun ang struggle ko. Pero nakayanan ko po yun ng 3 taon. 3 o 3 kalahating taon as a janitor. Nagsimula kang magpanukala ng pag-alis ng Pilipinas, mag-ibang bansa, naisipan mo ang Korea, naisipan mo ang Canada. Pero doon ba sa pag-iisip mo, meron kang mga preconception ng what do you expect when you go there? First, when I left Philippines, ini-expect ko po na totally different kung anong meron tayo sa Pilipinas. Kultura, sabi ko po sa inyo kanina, yung kultura. Nandun pa ako ng Pilipinas, na may chance din po ako nanood ng mga, or telenovela kung tawagin sa atin, or Korean novela, yung anong meron ang Korea. Puro magaganda. Parang nagiging, in a way, excited ako, dalawang bagay na naging excited ako. Excited doon sa magiging earnings ko. Okay. Na makatulong ako lalo doon sa pamilya ko. Pangalawa, excited ako dahil doon sa cultural na nila, gusto kong i-discover kung anong meron sila na wala sa atin. Especially food, especially dawi sila po manamit. Dahil ang mga Koreano po, formal po sila yung pananamit po nila, magkaiba po tayo doon sa Pilipinas. Kasi mainit po sa Pilipinas, hindi po pwede na mag-ano po lang, tulad ng ganito. Sobrang init doon, except na lang kung nasa bangko po kayo nagtatrabaho o sa mga corporate. So, yung mga ordinaryong Pilipino, naka-t-shirt lang po. Parang yun ang someday, karating ako doon, makasuot din ako ng tulad nila. Kung ano yung nakikita ko doon sa TV. So, isa yung parang nagiging basihan. Isa yung gusto kong ma-experience man lang. Nung nandun na ako sa Korea, hindi pa pala biro. Dahil sabi ko po kanina, pagdating ko doon, pagkain ang unang ina-adjust ko dahil kung anong pagkain na nakasanayan ko sa Pilipinas, especially as a Seventh Adventist, sobrang hirap. Meron po mga instances po doon na sa isang linggo, isang beses lang po ako kumakain ng tanghalian. Or isang beses lang po ako kumakain ng hapunan. Kasi pagkain po doon sa isang araw po minsan, ang meron lang po ako is yung agahan. Tanghalian at saka hapon kasi libre po kami sa pagkain na doon, squid or yung mga seafoods na hindi po tayo pwedeng kumain. So yun ang mahirap po sa akin. But sabi ko po kanina, nagiging successful po ako doon linya na yon dahil may Panginoon po ako. Pinagdasal ko na sana bigyan ako ng extra strength na pagkayanan ko yung everyday ko doon, routine ko doon kahit hindi mo naman po ako nakakain lang sakto sa araw-araw. Dumating ang panahon na nakapaghanap ako ng paraan kung paano. Dahil first, pangalawa, ina-adjust ko rin yung language. Meron pong language barrier. Ang kultura po nila, ang Koreano po, meron po naman marunong mag-English sa kanila. Pero mabilang po at the time nung po dumating po ako, lalo na sa company po. Talagang mahirap. Though, bago po ako nakarating ng Korea, nag-aral po ako ng Korean language for 10 days. Pero parang hindi po sapat yun. To exert ng effort na para paano, yung makapag-communicate sa kanila. Yun na pangalawang ina-adjust ko po kung paano. But eventually, nakayanan ko naman na marunong na ako magsalita ng Korean nung nandun pa po ako. Parang nagiging easy ko na a couple of months kung paano ko sila i-communicate, kung paano ko i-adapt yung kultura nila. Marami po, sa tingin ko po, hindi po mangyayari yun kung walang Panginoon. I believe, ginaguide po ako ng Panginoon. Paano ko i-handle yung sitwasyon na yun doon, yung pagkain, yung language barrier, paano po ako mag-survive nung time na yun. Kasi bago ka sa isang lugar, mahirap. At the same time, you have to discover, i-adjust mo na naman yung environment within yung circle of, yung kapwa Pilipino. You have to adjust, though pareho kayo kapwa Pilipino. Pero magkaiba kayo ng kultura eh. That's right. Kasi sa atin, magkaiba po tayo. May tinatawag na, minsan na-encounter ko po doon, saan po kayo sa atin? Sabi ko, I'm from Mindanao, from Davao. Sa Davao ka pala. Ako sa Manila. Kasi meron pong kultura ang Pilipino, lalo na pag... Regional conflict. Yes. Lalo pag, meron akong kasama na taga Manila. Taga Manila ako eh. Parang
superior They're higher, siya. superior, yeah. Superior siya para sa amin lahat. Parang feeling niya superior siya sa lahat. Yeah. Kasi yung ibang kasamahan ko is Hello. na Northern Province, from Mindanao, from Visayas, and somewhere in Luzon. Siya lang yung dalawa lang sila ata yung from, Yeah, because- from Bulacan. Because Manila State is New York. Yeah. So it's the central city, capital city of the Philippines. Yeah. Of course, they're high hat. Parang feeling nila, kahit nandun pa ako ng Pilipinas, Yeah. nandun ako sa Manila, na-experience ko rin yan. Yeah. Parang may discrimination kahit nasa Pilipinas. That's a regional conflict we have. Yes. Sabi ko, you have to adjust. You have to adapt kung anong meron sila para Magandang mong experience mong ipinahayag sa ating mga tagapakinig, tagapanood. May kasabihan sa atin na pag may hirap, may ginawa. Yeah. Pero talo yun ang panalangin. Oh, of course. Kasi sabi ko po kanina, kung walang Panginoon na gumabay po sa akin, po ako rito ngayon. Marami po akong hirap na binagdaanan na I believe parang hindi po ko na po kayanin yun. Pero sa tanungin kita ngayon, ba sa kalagayan mo ngayon, you happy now? Happy in a sense na nandito po ako kasama yung pamilya ko. Aha. Hindi naman po, kamit ko po lahat ng minimithi ko sa buhay. Pero unti-unti po, dahan-dahan man po, pero parang malapit na doon sa yung gusto kong mangyari, hindi gusto, yung dinadasal ko po na mangyari. Sa maikling pag-usap natin, nabanggit ko nga sa'yo na may mga bagong dating. Kahit na 10 years or 15 years na dumating dito, sa mga panahon na ito, marami silang mga nagde-decide na abandon Canada, go back to Philippines because of their expectation that didn't meet. Do you think you will be going into that situation? No, definitely no. Yeah. Kasi ini-expect ko po, bago pa po, nandun pa ako ng Pilipinas, nandun pa ako ng Korea, or kahit nung nandun pa ako ng Pilipinas, ini-expect ko po, kung mahirap man ako ngayon, I believe times 2 or times 10 yung hirap na dadatnan ko. Kasi kung isipin ko na, kung anong meron ako, mahirap ako pagdating ko doon, yayaman ako. Hindi. Kasi hindi yun ang, on my sarili ko po, hindi yun ang expectation ko eh. Ini-expect ko po na yung bansang puntahan ko, kung saan ako pupunta, sobrang hirap ang pagdadaanan. So ngayon, nandito na akong Canada, definitely hindi po ako, parang hindi po sumagi sa isip na mag-surrender po. Kasi kung anong narating ko po ngayon, pinagdasal ko po ito eh. Sa iyong kwento, nasabi mo nga na sa yung mga panukala mong makarating sa ibang bansa, pero hindi yung pang sarili mo ang inisip mo. Inisip mo matulungan yung mga pamilya mo. Yes. Kaya sabi ko, Diba? sorry to interrupt. Yeah. Sabi ko po kanina doon sa umpisa ng video, sinasabi ko po na mahirap kami. Sobrang hirap ng mga na-experience ko, lalo na nung high school days ko, lalo pag tag-ulan, kailangan mong hubarin yung sapatos po, sinilas, maglakad po kayo doon sa putikan, makarating kayo ng paralan. Mas mahalaga yung tsinelas. Mas kaysa sa mahalaga paa yung mo. chinilas kasi mahal po yun eh. Oo. May mindset po kami, may mindset po ako na itong chinilas, aabot po ito ng 3 buwan. Yung sapatos ko po, aabot po ito ng 1 taon. So, ibig kong sabihin na kung first year ako ngayon, dapat may 1 sapatos lang po ako. Bibili man yung parents ko ng bagong sapatos, next pasukan na naman. Kasi hindi po biro ang maghanap ng pira pambili ng sapatos at the time. Pero tinitingnan ko po yung dinadaanan na walang doon, matalas na baga. Yeah, Para hindi masira. lalo pa yung stone. May mga That's sharp, right. yeah, Sharp. yeah, mga sharp stone na pwedeng makasugat sa paa po ninyo. Mhm. So talagang tinitingnan ko yung dinadaanan ko po. Pero hindi, to be fair, hindi naman po sa lahat ng oras na tinatanggal yung chinelas. Hindi po lahat doon. Baka sabihin ng audience, Iniingitan lang. yeah, baka sabihin ng audience natin, exage naman po yon. May mga instances po na ginagawa po namin yon. So, yeah. Yeah. I think I had that experience. Yeah, too. lalo That's po. why you have to do this. Yes, at saka Kaya- yung chinilas po. Meron po akong experience na pupunta ako ng paaralan na walang sapatos at saka nagchinilas. Yung chinilas yung Sipit. yung anong tawag doon, yung Sipit. nagkunik doon, natanggal yung ilalim. Ilalim, yeah. Pinasukan ko po yung karayom. Pako. Or pako, yes, pako sometimes, or ito yung parang Perdibly. perdibly, yes. Ginilalagyan po namin yun To para save. ma-save yung chinilas. Yun ang mga experiences ko po doon. Kaya doon nag-umpisa yun na somehow karating ako ng ibang bayan para doon sa pamilya ko po. Makatulong doon sa parents ko kasi nakikita ko po anong hirap nila eh. Papa ko, sobrang hirap. Yung mama ko, sobrang hirap. Yung gigising, after nung naghapunan kayo, instead na matulog sila, hindi yun ang ginagawa nila. Patulogin kami, sila magtatrabaho doon buong gabi kasi naggumagawa ng bibingka yung mama ko eh. Okay. By the way, wala kaming kuryente o electricity doon sa bahay namin. Mhm. Ang ginawa namin noon, lampara.
Okay. Lamp, yun ang ano namin, ilaw namin sa bahay. Natapos ko yung high school ko po, wala po kaming ganun. Pero swerte yung mga kabataan ngayon sa Pilipinas. I believe 90% doon sa May buong kuryente Pilipinas may kuryente na po. Yung 2% na lang po ang wala. Yun ang kagandahan ngayon. Noon sa Pilipinas po, walang gobyerno na tutulong sa'yo Mhm. para po ikaw ay makapag-aral. Ngayon, swerte po ang mga kabataan ngayon o pamilya sa Pilipinas na mga mahirap. Bakit? Tinutulungan po ng government. Mayroon pong allowance po. University? University, yes. Pwede po silang mag-aral. Yung pamilya po na gustong pag-aralin ng elementary or high school yung mga anak nila, yung tinatawag sila ng mga indigent, Mhm. mayroon pong tulong ang government na I believe 3,000 to 5,000 every month. Binibigay ang government. Parang dole out. Pero para sa akin, hindi maganda po yun eh. Parang kasi hindi siya maganda in a sense. Maraming mga Pilipino doon na inaantay na lang yung binibigay ng government. Hindi na gaano magtrabaho kasi Outside. yeah, kasi para meron naman indigent naman kami, parang merong sinasandalan na sila. Sinasandalan. Yeah. Yeah. So unlike before na sobrang hirap. Sabi ko po kanina na yung parents ko nagpe-prepare ng bibingka nung lulutuin buong gabi yun. Kinabukasan, either yung auntie ko po ang magde-deliver doon or yung mama ko po dadalhin doon sa bayan. Walang tulog pa yun or either papa ko. Ako rin naman minsan lumiliban sa klase, tumutulong, nagdadala doon. Nilalako ko po yun minsan bahay-bahay. Kaya doon nabuo yung pangarap na sana balang araw makatulong ako doon sa parents ko. Gawa Ngayon ko sa yun. katayuan mo ngayon, libre ka na ba? Ano po yung libre? Yeah, you're free to not to help them because they're on their own, like your brother, your sister. Yeah, sa mga kapatid ko po, Mhm. meron na po silang sariling buhay. Mhm. Kaya na po nila buhayin yung sarili nila. Yeah. Yung parents ko po, kahit hanggang ngayon nagbibigay pa rin po ako. Now, thank you so much, Rio, for your time. I would like to ask you, what can you advise to the Filipino who are planning to come here, or maybe you who are already here? Una, yung mga Pilipino na gustong pumunta rito, tibayan po ang loob ninyo. Tibayan po ang loob dahil hindi po biro ng mangibang bansa. Hindi po, wag po ninyong isipin na kayo po'y makarating ng Canada, parang heaven na po ang dinadatnan ninyo. Hindi. Para po maging successful po kayo, parang wag po ninyo i-condition yung sarili ninyo na pagdating ko ng Canada is magiging okay ang lahat. I-condition po ninyo ang sarili po ninyo na pagdating ko ng Canada, kung anong meron doon, pagsisikapan ko po na magiging mapagtagumpayan ko po. Dahil hindi po biro na, especially po dito sa Quebec, may language barrier naman po eh. Kasi sa buong Canada, paka-stricto po dito sa Quebec ng French. So kailangan po ninyong i-adapt kung anong meron dito na kultura, especially doon sa lingwahe. French po, kailangan kung yung mga bagong dating, kailangan mag-aral ng French para ma-integrate naman po kayo dito, yung dito, kung anong meron dito na kultura. Yan ang naging yeah. problema natin ngayon sa Quebec dahil ang gobyerno, lalo na mga government offices, hindi na makikicommunicate ng English. Everything is in French. Yes. Ang government services. Yan ang they have to think. Canada may be the last in the list. There are provinces that open for workers and immigrants visa, but you have to expect that it's not heaven where you're coming here. Like, first of all, the winter. Up to now, I'm not used to it. The language and the weather and the culture. You have to expect that all these things will be harder in your life. This is, thank you very much, Rio, for sharing your time. And I hope that this will give lesson and encouragement for all those who really want to try to find a greener pasture in another country like Canada. Yes po. Meron pa rin po akong i-add po doon. Yung mga Pilipino po na bagong nandito na po, Yeah. na parang nawalan ng pag-asa na instead na hindi po biro makarating, by the way, hindi po biro makarating ng Canada. Kung anong meron po kayo doon sa Pilipinas, kailangan ibinta po yon. Airfare pa lang po, mahal. Yung processing fee na lang po, mahal. Ang requirements po kung pupunta kayo rito as an immigrant, sobrang malaki po yung demand. I mean, malaki po yung need na kailangan po ninyo na pira. Kung kayo po ipapasok dito as an student po kayo, malaking kailangan po na pira. Yeah. Pero yung iba parang sabi nila, hindi ko kaya kasi meron po ako nabalitaan na isang Pilipino umuwi ng Pilipinas. Pumasok dito sa Canada as a student. Pero ilang buwan lang siya umalis, nag-quit. Pero doon sa Pilipinas, bininta niya na lahat ng anong meron siya doon. Parang bumalik siya doon, parang nothing. Nagiging zero. Dinat na niya umuwi. Parang nagtapon po siya ng towel. Nagtapon ng pera. Yeah. Nagtapon ng towel in a sense na parang surrender. Parang, hindi ko kaya dito sa Canada, uwi na lang ako ng bansa. So, which is... Hindi niya na inisip yung ginastos niya. Yes.
Kasi nag-give up siya kagad eh. Parang halo po depression Mhm. at saka yung siguro wala po siyang nakitang ibang tao na pwedeng tutulong sa kaysa yung rason. Pero hindi po katapusan yun na hindi po, kasi hindi po biro ang pinagdaanan, bininta yung mga ari-arian doon sa Pilipinas, tapos a couple of days, a couple of months after, mag-throw ka ng towel dahil ayaw ko na, quit na ako. Hindi po. Dito po sa Canada, tibayan po ng loob. Thank you. And well, yun nga ang maraming ina-advise din ng mga ibang nagbablog. What you can expect is make sure that your expectation, kung anong trabaho mo sa Pilipinas, don't expect that you'll get the same unless you are extra lucky. Yeah, But true. as Rio have shared, that it's not by luck, but by the guidance of what he believed. He believed in prayer, so that's guided him. That is by faith. I think it's all mixed. He's lucky that he has also community that cater to his need during his early years, that he belonged to an organization, the church, Yes. where it's a big help. If you have some people around you to at least to assist you how to start in a new